This is a Pauline letter to the Romans. And sabi nga ng Bible, therefore, being justified by faith. Okay, so very clear na tayo po ay merong justification by faith, no? After that, mga kapatid, noong tayo na justified by faith, anong naging resulta sa verse? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ano po yung, mga kapatid, makita mo yung resulta ng justification sa panahon natin ngayon? Peace with God. Anong kaibahan ng peace with God and peace of God? Okay? Ang peace of God, ang preposition na of is denotes possession. This is this guitar, or something like you said, I have, or this is of somebody, or something like that. So alam niyo na yon. And without much ado, ay pupunta na tayo sa isang punto ng dalawang pagdaanan natin sa mga parte na ating pag-aralan. Ay part 1 muna, principle. Mahaba po ito. Baka yung pagtalakay natin o pagtatalakay natin yung principle na ito, aabot ng mga part 1, 2, 3. No? So nasa part 1 pa tayo. Okay? So dalawa lang ang gusto kong i-introduce para mabilis ang retention ng mind, yung memory, no? Sa memory. Pag sinabing doctrine of redemption, anong naalala nyo? Yung mga terms. So 8, kung punta kayo sa YouTube channel, Berean Baptist Church of Candaba, Pampanga, punta kayo sa playlist, tapos nakalagay Doctrine of Redemption. Pagdating naman sa Doctrine of Adoption, nandun din. Doctrine of Regeneration, nandun din. Amen? So kung gusto nyo makinig muli at gusto nyo mag-aral, at kung may gusto nyo i-share na hindi ko na-explain, then at least magamit kayo ng Panginoon. So ngayon, sa pang-apat na area ng doctrine of salvation, doctrine associated with salvation in the area ng justification is makita natin doon, mga kapatid, yung principle. Una, ang principle, mga kapatid, ay nahati sa mga parte. The definition muna, no? So I think kung hindi man ito isa, dalawang parte, tatlo, pero sa tingin ko nasa dalawa pa lang muna kasi mahaba eh. So ano bang definition ng salitang justification? Yun ang pagtalakayin natin. Scriptural statistics, okay, and justification in view of dispensation. So hindi ko lang nasulat dyan yung scriptural statistics, hindi ko na PowerPoint, pero meron akong listahan na ipakita ko sa inyo mamaya. Okay, so number 1, definition. Punta tayo sa definition. And definition of that is the act of justifying, which is applicable sa atin as showing, general pa ito, galing kay Noah Webster 1828, no? Ipakita daw na isang matuwid dahil nag-conform sa batas. Kung yan ay nag-conform ka sa isang balaod, sa Bisaya pa, or batas, ikaw ay just. The court listened to the evidence and arguments in justification of the prisoner's conduct. So makita niyo po, pag isang tao na even before he was convicted, ay sabi nga ng kasabihan, he will not be declared guilty until proven. So there will be always akala ko kuha niyo agad, due process, no? So kaya si Alice Go, hindi ko alam kung kailan matatapos yon, yung due process na yon. Klarong-klaro naman talaga na hindi talaga siya Pilipino, diba? So kuha niyo po, mga kapatid, ang korte ay nakikinig sa mga ebidensya at argumento kung tayo ba talaga na dati nasasabing dating makasalanan, at kung anong reason natin na magsasabing, matuwid naman ako at ito naman ang aking ginawa. Pero sa harap ng Biblia ay yung conduct na yon, hindi po ito katanggap-tanggap. Amen? Sa korte sa langit. Kaya there will always be an evidence para ikaw ma-prove na hindi ka guilty. No?
Are you guilty? No. So, are you not guilty? I am not guilty anymore because I believe Christ. Amen? So, yun po ang general meaning ng justification or justifying. Another meaning to that is remission of sin and absolution. Absolution means pagtanggal from guilt and punishment, or an act of free grace by which God pardons the sinner and accept him as righteous on the account of the atonement of Christ. So, si Noah kasi Kristiyano. Kaya masasabi mo na nagkukot siya sa dictionary ng Kristo. So, ibang klase po siya na dictionary maker. Kasi Christian po siya. So, ang kanyang dictionary ay may mga Bible verse. It was published during 1828. So, ganun po ka spiritual ito si Noah. Hindi ko alam kung papa ba ito ni Miriam. Hindi ko na kuan sa biography. Pero yun ang punto niya na sinabi niya, sa panahon natin ito na applicable. It is for our time. Na ang isang tao na makasalanan, sabi ng isang question ni Job, sabi niya doon sa kanyang question, sa Job chapter, meron tanong si Job dito, na how could a man be justified with God? Ano bang kaniyang gagawin? Look at the first mention of the word justified is Job 11, verse number 12. Sabi niya dito, should not the multitude of words be answered? Job 11, verse 2 pala, I'm sorry. And should a man full of talk be justified? Yan, ang unang mention ng word justified sa ating King James Bible ay na-associate sa full of talk. Maraming tao, lalo na mga guro dito, paglalapit, sinong nagbasag dito? So, sino ngayon ang magaling mag-explain, mag-defend doon? Abay, hindi ako, ma'am. Isikuan, ma'am. So, muna talagang i-explain niya, full of words. Ang tanong, kahit anong explain mo, may ebidensya ako, may CCTV. Di ba? So, full of talk, ma-justified ka? Hindi po. Kasi may CCTV ang Diyos, ang Bible. Amen? Sa panahon natin ngayon, klarong-klaro na hindi full of talk, kahit anong reason mo, kung wala sa Bible yan, hindi ka ligtas. Amen? Are you saying? So, kahit man full of talk ka, kung talagang hindi biblical ang iyong kaligtasan, hindi ka pardon, hindi ka na pardon, or hindi ka nagiging free from guilt. No? Kaya sabi ng second mention, Job 13 verse 18. Anong sabi niyang Job 13 verse 18? Behold, now I have ordered my cause. I know that I shall be justified. Ayan po ang kaniyang excuses na talagang wala naman akong kasalanan talaga. Ako'y mapawalang sala nito kung anumang bagay na nangyari sa akin, sabi ni Job. Next question naman niya, next statement naman ni Job, Job 25 verse 4. Job 25 verse 4, sinabi niya dito, how then can man be justified with God? Or how can he be clean that is born of a woman? So the greatest question of mankind today is this: how could a man be justified with God? How could a man being dirty, how could a man being vile and a sinner, na makasalanan, madumi sa harapan ng Diyos, ay magiging malinis sa harapan ng Diyos? How could be realized, mangyari yan na isang tao na tayo na mismo galing kay Adan, na mismong kasalanan, hindi natin kayang matanggal at masasabi nating malinis tayo sa harapan ng Diyos? Kaya mo ba na maging malinis ka sa harapan ng Diyos at wala kang guilt? Kaya mo ba? Walang makapagsabi noon. Amen? Unless there is an instruction how to do it. Pero ang question na yan is a question na talagang ang tao ay makonfront sa katotohanan na kahit anong gagawin niya, even sa panahon natin ngayon, kahit magluhod pa ang isang tao mula doon sa altar, pintuan hanggang sa altar, siya man ay magpapako sa Bacolor, sa Pampanga, hindi pa rin siya malinis sa harapan ng Diyos. Amen? He cannot be, clean in the eyes of God.
Oh, kahit full of talk pa nga kanina eh. Amen? Kasi may guilt po tayo, may kasalanan tayo, and it is worthy to be punished. And justification is the answer of that. Somebody has a righteousness, nakatanggap-tanggap sa Diyos Ama ang kaninong righteousness yon? The righteousness of His Son. Amen? Kinanta natin kanina, which is all we need. And in that account, natanggap natin yon, na impute sa atin the moment that we believe. Are you a believer of Christ? Then you are the one can answer the question of Job. Amen? Can you answer the question of Job? How could a man be justified with God? You could say, believe on the Lord Jesus Christ. And therefore I conclude, sabi ni Paul, that a man is justified by faith. Amen? Sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon. So makita natin dito, yun po ang general meaning ng galing kay Noah Webster. Dito naman tayo sa mga biblical principle or scriptures, sa meaning niya. In order to be justified, a person must be given a righteousness equivalent to God's perfect righteousness. So, in the age of grace, the Lord Jesus Christ shared His perfect righteousness with the believer through the area of imputation. So, the moment that you believe the gospel of Christ, nung ikaw ay nakapakinig ng somebody who told you a good news, na ikaw pala ay bilang makasalanan, somebody paid your sin, somebody made a substitution, and His name is Christ, and meron siyang perfect righteousness na kayang makadala doon sa Diyos, the judge doon sa heaven, at sabihin niya, Father, here is my righteousness. No? Here is my answer of your demand. Ano bang demand ng justice ng Diyos? Somebody must die. Somebody must be punished. And His Son gave His life and received the punishment of physical pain, physical crucifixion, physical mocking, lahat ng area ng physical suffering. He buried at the cross. At nandun sa area ng kaluluwa niya, He suffered in hell for us. In the area ng spirit, He was separated from God. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. And He said, my God, why hast thou forsaken me? Hindi pa nakasigaw si Joy dyan sa akin, ate. Hindi ko alam sa anak ko. Na, bakit mo ako iniwan, Papa? Imagine mo yun. Anak mo, papunta na sa kalsada, maligsan bro, sa Bisaya pa, masagasaan. At sabi mo, pinabayaan mo lang sa kalsada at sumigaw, bakit mo pinabayaan ito? Nakatingin ka lang. Ganun ang nangyari kay Kristo sa Ama niya sa langit. Spiritual separation, kumbaga. No? So area, lahat na yun, physical, spirit, and soul. Nag-suffer yun for us. Amen? At makita natin doon sa mga verses, Romans 3:22, basahin nga natin yan, Romans 3:22. Sabi ng Bible, Romans chapter 3, verse number 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference. So, kaninong righteousness yon? Sa Panginoon. At paano ito isatuparan na maging available in our time? Paano po ang righteousness na yan na ibigay na available? Romans 1:16 and 17. Sabi ng Romans 1:16 and 17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So, yung righteousness of God na yan naging available kasi merong gospel, merong anak ng Diyos na namatay, nalibing, nabuhay na mamuli. At verse 17, yung ginawa ng anak niya, verse 17, basahin natin. For therein, yung gospel na yon, is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So makita niyo po, naging available ang transaction kasi yan, ano ba ang kahulugan ng faith of Christ at faith in Christ? Look at Romans 3 verse 21. Basahin natin verse 21. Anong sabi ng Bible?
But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God by faith of Jesus Christ, and upon all them that believe, for there is no difference. So, makita niyo po, Ted, yung righteousness of God ay galing mismo doon sa naiging available ito noong ang anak niya ay namatay sa krus. Kasi sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ. Verse 17, for therein is the righteousness of God. Kuha niyo po, Ted, si Panginoong Ama sa langit, just siya, holy siya, at nag-demand siya sa atin ng holiness. Ang bad news, hindi natin kayang maging holy. Can a man be justified with God? Can a man that is born of a woman be clean in his sight? Anong answer kay Job? Kung hindi natin alam ang sinabi ni Paul, no one can answer Job. Amen? Pero sa panahon natin ngayon, we could answer Job directly. At sabihin mo, yes, I could say that a man be justified with God. Sa panahon natin ngayon, kasi mamaya may dispensational view din eh. Bigyan ko kayo ng dispensational view. So, ang isang tao sa panahon natin ngayon namatay si Kristo, New Testament, ang Diyos Ama ay merong transaction sa kanyang anak. So, ang anak naman ay merong faithfulness sa kanyang ama. Kaya, faith of Christ. The faithfulness of Christ toward the command of His Father. At anong naging resulta sa faith of Christ? Dahil siya ay masunuring anak. Faithful ang kanyang anak. Anong naging resulta? Namatay ang kanyang anak. Anong naging resulta? Gospel. Anong nauna? God and Son, may transaction sila. May agreement sila. Covenant sila. Na Son, I will send you to earth. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At sabi namang Ephesians chapter 5 verse 2, the Son of God loved us and He gave Himself for us. Galatians chapter 1 verse 4, He gave Himself for us. Titus 2:14, He gave Himself for us. So, maraming expression na si Jesus, He gave Himself. So, si Ama nag-utos, punta ka sa lupa, ang anak sumunod. Ang tawag doon, the faith of Christ. Anong resulta sa faith of Christ? Romans 1:16, gospel. The death, burial, and resurrection. Anong naging resulta sa gospel? Ilagay nyo na sa inyong mind at notebook, righteousness of God. Unang-una, may Diyos at may anak ng Diyos. Nagkaroon silang agreement. Anak, punta ka sa lupa. So, anong una sa Romans 3:22? Faith of Christ. Sumunod ang anak. Nung sumunod ang anak, anong nagresulta? Romans 1:16, namatay ang kanyang anak. Pero binangon din niya pangatlong araw. Anong nagresulta sa gospel? Romans 1:17, dunay. Bisaya yun, dunay merong righteousness of God. At ano yung righteousness of God? Yun na yung makapag-justify sa'yo. Amen? Ba niya ba? Nag-impute sa'yo, i-share, ibinahagi sa'yo upon believing Him. Amen? Romans 3 verse 26. Ano naman ang trabaho ng God the Father sa heaven? Nung ikaw ay naniwala sa kanya anak, diniklara ka na matuwid niya. Verse 26, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just. Hindi po siya unfair. God is not unfair. In the New Testament, it is a just act of God. Tama lang, matuwid lang, sakto lang na desisyon ng Diyos Ama dahil ang kanyang anak mismo ang namatay sa krus. Hindi mo siya isabing paborito mo talaga ang mga tao sa New Testament. O Diyos, sabihin ni Anghel Gabriel, hindi, namatay ang anak ko. So it is a just act that God might be just. Amen? Hindi siya unjust, hindi siya favoritism. Amen? Kundi just act lang siya. Romans 3 verse number 26, it is the act or just act of God na ang title ng God the Father is justifier of him which believeth in Jesus. So kung ikaw ay nag-believe kay Jesus Christ, nag-believe sa gospel, ano ka? You are justified. Kasi somebody who is in heaven justified you. Ang tawag, anong trabaho ng justified? Justifier. Amen? Yan lang. Lahat ng bagay na gumawa, lagyan ng R. Di ko alam kung tama ba ang grammar or may exempted word, Brother Ricky, di ba? Pag-drive. Sino ang trabaho ng mag-drive? Driver.
Pag sinabing carpentry, sino ang trabaho dyan? Carpenter. May mga RER, di ba? Ganon din. Judge, anong trabaho niya? Justifier. Ganon lang. Kanya po, ganon ang grammars ng English ng King James. So, are you justified? Are you saved? Kayo po ba'y ligtas? Siguraduhin natin kung tayo ba'y ligtas. Kasi, after all, wala na pong chance after death. Kaya, Romans chapter 4, verse 11, paano tayo na-justified? Nung tayo'y nag-believe lang. Wala tayong ginawang bagay. Romans 4 verse 5 muna. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. Sino po tayo? Ungodly. Sino po ang nag-justify sa atin? Ang God the Father. Bakit tayo ginastify? Romans 3:26, kasi nag-believe tayo kay Jesus Christ. His faith, tayo na ang pananampalataya natin is counted for righteousness. Kaya very clear of that. Kaya si Abraham of that is a picture of us. Kasi tayo na justified, mga Gentile tayo. Si Abraham, bakit si Abraham ang nagiging illustration? Kasi Gentile din siya nung panahon siya naniwala. Verse 11, Romans 4:11, he, Abraham, received sign of circumcision, a seal of righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised. So nakakuha na siya ng righteousness. Righteous na siya nung siya hindi patuli. Amen? Kaya illustration siya sa ating mga hintil. Sinong gumamit? Si Apostle Paul. Kaya very, very strong argument po din. Huwag kayong mangamba sa mga taong maglinlang sa inyo or magdala sa inyo sa maling doktrina at magsasabi, hindi ko naniwala ang right dividing. Isa lang yan si Paul nga nag-quote kay Abraham anong sabi mo? Anong masasabi mo? Sabi mo, kinote ni Abraham si Paul. O balikan. Kinote ni Paul si Abraham dahil may illustration siya. Dahil naniwala si Abraham nung hindi pa siya tuli. Ano ba ang mga taong hindi tuli? Mga hintil. Sorry to say, pero yun ang sabi sa Tagalog, hindi tuli. Uncircumcised. We are a picture of that. Amen? Abraham believed God when he was yet uncircumcised. Kaya nabigay yung righteousness sa kanya. Amen? When he believed God. Are you a believer of God? Then you're just like Abraham the time, no? Na siya'y naniwala din. At ngayon, ang pinaliwaan ni Abraham, ibang object niya. Kaya yun, iba naman yun. Bibigyan ko ng strong argument na ang kaligtasan ni Abraham, ang gospel ni Abraham, hindi din same gospel mo. Pero ang illustration na ginamit lang ni Paul bilang lawyer si Paul is yung paano siya nag-believe at ano ba siya dati nang mag-believe. Hindi siya Hudyo, hindi siya tinuli, kundi hindi pa siya tuli. Pero ang argument naman, kung anong object ng kanyang pinaniwalaan, si Abraham, ang object niya, pangako na lupa. Hindi yung mamatay si Kristo na libing na buhay na mamuli. Amen? Anong sabi ng Diyos? Abraham, alis ka nga sa bansa mo, Ur of Chaldees, punta ka sa land of Canaan. Yan ang good news niya. Amen? Lahat ng tumingala ka sa lahat ng lupa hanggang dulo, sa'yo na yan. What a good news. Pwede kaya ma-apply ko dito, bro? Tingala lang ko dyan sa mga bukirin. Hanggang sila ba di Ricky makita ko. Akin na yan. Hindi kaya, bro. Kulong ako nun. No? Kasi hindi yan gospel sa panahon natin. Ang gospel nating sampalatayaan, verse number 24, same chapter of Romans 4, but for us also, to whom it shall be imputed, ito yung gospel, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. So there is that complete work of Christ, kasi ang completion nito nung siya'y nabuhay na muli ang anak ng Diyos. Anong resulta? Verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So yun po ang principle na meaning niya. Makita natin ang tao na nabigyan ng katwiran ay equivalent po sa perfect na righteousness. Sa panahon ng biyaya lang po yun. Dahil si Kristo anak ng Diyos, masunurin, He has that faith, at He has that faithfulness. Nung sumunod siya, namatay sa krus, at siya ay naging bayad sa ating mga kasalanan, nalibing na buhay, at siya na ngayon ay ready to distribute that richness, kayamanan ng katwiran. Amen? Kaya marami pang verses na magpapatibay pa mo rin. No? Romans chapter 9 verse 30. Look at. Romans chapter 9 verse 30. Anong sabi ng Bible? What shall we say then?
that the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness. O bakit tayo mga hintil nakakuha ng righteousness? Even the righteousness, anong base? Which is of faith. Hindi po dahil sa ginawa natin, righteous tayo. Amen? Anong ginawa natin? Wala. Naniwala lang tayo. Amen? Are you a believer? Wala kang ginawa. Believer is not working. Amen? So if you are a Gentile before, kasi by standing, hintil ka dati, ngayon part ka na sa katawan ni Kristo, ikaw yan ang tinutukoy na you attain that righteousness na wala namang ginawa, kundi it is the law of faith. Faith lang. Amen? Romans 9:30. Dagdagan pa natin, verse 31 and 32. But Israel, which followed after the law of righteousness, had not attained to the law of righteousness. Wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at that stumbling stone. Sino yung stumbling stone? Si Kristo. Verse 33, as it is written, Behold, I lay in Zion a stumbling stone, a rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Okay, so nabasa natin kanina yung Romans 4, verse number 5. Okay na yan. Let's go to the next slide. The view of justification in connection or in view of dispensation. So in the Bible, God has two plans throughout the ages. The prophecy or the prophetic plan and the mystery plan. Very, very clear po yan. At inuulit-ulit ko yan sa inyo, mga men. So you could teach your wife, children, na hindi po kayo malinlang sa mga sistema ng doctrine. Kasi yan lang talaga ang makapagbigay ng clear presentation kung ano talaga ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. So that two plans, mga kapatid, makita natin doon the basic timeline from Genesis to Revelation. Pakita na. Genesis 1, in the beginning, Joy, saan yung King Bibi? In the beginning, God created the heaven and the earth. And the last sa dulo din, Revelation 21, yan yung present earth, yung ginawa ng Diyos sa atin. At sabi ng Revelation 21, verse number 1, new heaven and the new earth. Ang new heaven and new earth ay bago po yan. Ang old na which is ngayon, yung present earth, susunugin po ito. Paano masunog? With a fervent heat. Look at verse number, Revelation 1:21, verse 1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So yun po, ang timeline ng Diyos. Genesis 1:1 hanggang doon sa new heaven and the new earth. So makita natin ito, God laid out the Bible in a semic chronological order from the beginning to the end. A timeline helps to more easily visualize the chronology of events related to books of the Bible. The far left of the chart shows the beginning, as recorded in the beginning of the Bible, called Genesis. The far right also, dito sa kabala, in New Heaven and New Earth, referred to at the end of the Bible, the book of Revelation. So, yun po ang basic timeline mo rin. Makita na ito, ang gitna niyan is cross. Cross. Yan po ang resulta ng pagsunod ni Kristo. Romans 3:22. Faith of Christ resulted to the death. The gospel, burial, and resurrection. So yun yung gitna. First symbol, the center of the chart, signify the crucifixion of our Lord. 2,000 plus years ago na nangyari. Amen. At saan tayo dyan? Diyan tayo sa malapit na sa rapture. The next symbol is the catching out of the saints or rapture of the church. The two arrows meeting in the clouds signify the rapture. Angat tayo, si Kristo dyan lang sa alapap. Exciting moment. Amen? Are you still excited, mga na darating ng Panginoon? Amen? At sana hindi tayo maglupay-pay, maglumbay at manglamig. Tuloy tayo. Amen? Iinit tayo ng Panginoon. The arrow going up indicates the resurrected bodies of the saved going up into the clouds to meet the Lord. The arrow coming down represent the Lord's descending from heaven to meet the saints in the clouds. So yun po ang basic naman para makuha natin. So
from red to the rapture, yun po yung end ng justification by faith. Paano po? Ulitin ko po Kasi ang timeline ng Diyos, prophetic na plano at saka mystery na plano. Pag prophetic na plano, from red to the clouds. Amen? From that red na which is 2,000 years ago na to the clouds, which is we look forward when Christ who is our life shall appear. Yun po ang end ng justification by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Paano po? Kaya magkuha tayo ng overview in view of, kasi maraming mga teacher, hindi nila lagyan ng view of dispensation ang justification. Kasi gusto lang nila i-mention yung general meaning, tapos hindi mo na alam na lahat ng mga Old Testament nagiging justified katulad mo rin. Ganon ang gagawin nila. Without any getting verses na tama naman ang sabi ng Bible, ito klaro in view of dispensation, very clear po. Kanina, we are justified by faith. We have peace with God. Amen? Wala na tayong alalahanin. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Amen? Kasi the problem is, hindi mo pwede talaga, mapatid, na dapat tayo ay parusahan dapat. Kasi magiging paano magiging malinis ang Diyos, ang tao, na madumi naman? So makita mo yung problema na ikaw na tao may problema, itong Diyos walang problema. At siya ay naghahanap ng answer sa iyong problema. So ang problem hindi mo ma-meet ang requirement ng Diyos. Paano ka nagiging not guilty in His sight? Magic po ba yun? Hindi. Kasi kung magiging magic yon, walang gumawa, ay unfair ang Diyos, para siyang hindi tunay na Diyos. At nag-joke lang ang Panginoon. Amen? So, kaya there must be a blood sacrifice of His Son. Kaya makita, cross po yun. At makita natin yung second coming, yan na yung prophetic plan. Okay, kuha niyo po. Para outside of the boundary ng mystery na tayo. The third symbol, yung second coming niya, single arrow coming down, doon sa, will touch down doon sa Mount of Olive. Doon mismo mag-indicate sa coming of our Lord. And that arrow touches the bottom line, saying that the Lord will return to the earth at the second coming. Unlike the rapture, Christian meet in the clouds, the second coming is also known as the second advent. Say the first advent, theological terms man yan, the first advent is yung pagpunta niya earthly. Second advent, yung sa Mount of Olive. So makita natin dito, the millennium. So kingdom pa rin. Before the cross, dito banda, prophecy yan preparatory, proclamation, ano pa. Pero hindi tinanggap. Mismong hari nag-proclaim, Matthew 4:17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ako na mismo, Matthew 4 na, si Kristo na yung nag-preach, hindi pa rin nila tinanggap. John 1:11, He came unto His own, but His own receive Him not. Hindi natanggap, kaya may cross. Kaya yung cross to rapture, ating panahon, from rapture to millennium all the way, prophecy yan. The fourth symbol, the crown, indicates the millennial kingdom. The period following the second coming is the millennium, also referred as the kingdom age. Anong panahon natin na age na yun? Age of grace. During the millennium, the Lord Jesus will reign on earth. He is the King of kings. Yun po, wiser than Solomon. And the Lord of lords. Following the millennium, the great white throne judgment will take place. So, future na yon, ages to come. So, makita natin dito na saan tayo nakalocate. Sa Romans 5:1 na binasa natin ngayon, saan na tayo ilagay ang ating sarili? Ilagay ba natin sarili sa Old Testament? Wala pa namatay si Kristo? Diyan natin ilagay? Of course not. Hindi natin malagay ang sarili natin dyan, no? Brother Dante, hindi pa namatay si Kristo eh. Yung Romans 5:1 na binasa natin kanina, hindi applicable dyan na hindi pa namatay si Kristo. Old Testament yan eh. Kaya pa? Therefore, being justified by faith. Hindi man pwede ma-justify ka by faith noon sa Old Testament. No? So, hindi pwede. Doon tayo sa panahon ni Kristo, earthly ministry of Christ. Namatay na ba si Kristo that time? Of course not. So, hindi pa siya New Testament. Old pa. Kaya maraming nagsasabi na Matthew 16:18, Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Thou art Peter, upon this rock.
Anong version? Matthew 16:18. Namatay na ba si Kristo? Hindi pa. So, anong tawag ng church nyo? Old Testament Church. Very clear, no? Walang, ano, Bible logic lang yun, man. So, kaya dapat i-master natin ito, kapatid. Kung sa barko pa, Brother Dante, no? Kasi kung hindi natin ma-master ito, baka mabangga natin sariling barko, no? So, pagka hindi pa namatay si Kristo, anong tawag pa rin? Old Testament. So, hindi applicable yung Romans 5:1 sa atin kanina. Kasi Old Testament pa yan. Okay? So, pagdating naman sa pangatlo, ay, ayan na yan. Tribulation period. Hindi rin. Which is my verse tayong i-quote mamaya. Tribulation period. Tribulational passage. So, hindi pwede. Not applicable. No? Pagdating dito, millennium, lalo na. Lalo na, Moted. Hindi basta-basta ang hari. Kasi kung lahat ay hindi susunod sa hari, ay talagang maparusahan sa hari. No? So, they will matikman nila. They will taste the rulership of the king. He will rule with the rod of iron. At any time na mag-against ka, kung pahingi ka man sa kanyang kingdom, patay ka. Look at your Bible sa Isaiah, look at sa Isaiah. Pag ikaw ay isang spy or whatever threat sa king, sabi ng Bible sa Isaiah 11 verse 4, but with righteousness shall he judge the poor and reprove with equity for the meek of the earth. Kasi yun yung rulership ng King of Kings, si Jesus Christ. Isaiah 11:4, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with his breath his lips shall slay the wicked. Ganon katindi. Pagkay namuhay ka dati, paano ka maging just? Kung yan ay sa heart mo pa lang, nakitaan ka na ayaw mo sa ari, patay ka na. Bigla lang natumba si brother. Halimbawa, si Brother Kerpin, natumba bigla, bro. Millennium ngayon, kasi against pala siya sa king. Amen? So, hindi siya justified. Kasi unang-una, wala siyang obedience sa king, sa heart niya. So, he will slay the man who is against the king with the breath of his mouth. So, saan natin nilagay ang sarili natin dyan? Of course, dito tayo sa ating panahon. Where are we on this timeline? Of course, doon sa mismong place ng Romans 5:1. Ano nga yung Romans 5:1 kayo na? Being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, yun po ang timeline natin. At Romans 3:24 na ni-recite ni Brother Joboy, being justified freely. Freely. Nilagyan talaga yan ng word ng Bible, freely. So, there was a time na hindi free yan. Ano po? Anong verse, Pastor? Ito na yan. Dunta na tayo. Bakit masasabi nga, there was a time na hindi free yan? So, yan yung panahon natin, church age is the church after the cross and very close to the rapture. So, ang tawag natin is church age. Church is made up of Gentile and Jews, believer of Christ, in one body. The following verses clearly indicate why this period is called church age. The verses also make it equally clear that the church consists of the body of Christ. Ephesians 1:22, ano sabi niya? Nung si Kristo ay nabuhay namang muli, naangat siya doon sa kanyang posisyon, kanang trono ng kanyang Ama sa langit, binigyan siya ng power. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang, sabi ng verse 22 ng Ephesians, and had put all things under His feet, and gave Him. Sino ang nagbigay ng posisyon kay Kristo? Of course, ang Diyos Ama. God the Father gave His Son to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So sa panahon lang natin ngayon, yung Romans 5:1 na binasa, Romans 3:24, yan. Yan po ang timeline natin. So close na tayo sa rapture. We are so close na even ang ating churches, mamuted, ay kailangan ng encouragement, kailangan ng mainit kasi malapit na po.
And those who say na saved tayo, justified tayo, na walang ginawa, i-share nyo po, libre naman eh. Nilibre na nga kayo Panginoon, hindi nyo pa ipamahagi, hindi pa natin ipamahagi na iba. Libre na nga eh. Ang ating trabaho na lang, magsulti na lang, mag-share na lang tayo, amen? Yun lang madala natin na pagdating doon sa judgment seat, anong ginawa mo sa oras mo? Nagdala ka ba ng gospel tracts bawat labas sa bahay? Mga ladies, paano ako pastor? Hindi man ako preacher. Nag-share ka ba sa iyong mga mahal sa buhay? Yung tita, cousin, ano pang mga kakilala mo? Share ka. You can share verses na ikaw ba'y pagmamatay, siguradong langit ka. Ano ba yan? Sa lahat pa namang tanong, yan ang itatanong mo sa akin. At least, magugulat siya, tanong pa lang, di ba? So use that opportunity, amen? Kasi malapit na po. Magsasabi kang ikaw ay justified by faith, pero hindi ka naman nag-share, useless din yun ulit. Dati, under the law po ang tao nung hindi pa namatay si Kristo. Ngayon, under grace na. At yun po ang Romans 5:1. At maraming verses yan magpapatunay na dati ministration of death, pero ngayon, tayo po ay ministration of the Spirit. So, yun po ang, hindi ko na baybayin yan, sobrang dami. Ayan. So, law of Moses pa rin yan sa panahon ni Kristo, hindi pa namatay. Pero ngayon, mabred, ang ating panahon ay dinispense ng Panginoon ang being justified by faith. Wala nang bayad. Ang tawag doon, grace. Amen? Wala kang contribution dahil walang bayad. Grace po yan. At sabi ng Bible, therefore being justified freely through the redemption that is in Christ Jesus. So makita natin mga kapatid, wala pong mangyaring justification pag walang bayad. Amen? Kaya clear po yung recite ni Kuya Joboy na Romans 3:24. Balikan niyo po. Mauna talaga dapat natin ang redemption bago yung justification. Sinong mauna? Redemption. Yun ang pambayad eh. Yun po ang magiging available ang righteousness kung merong redemption. Merong blood sacrifice. Doon sa mercy seat. Anong sabi ng Romans 3:24? Therefore, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So what made you not guilty in the sight of God? Kasi lahat tayo ay guilty. Verse 19. Now we know what things whatsoever the law saith, it is saith to them that are under the law. Are we under the law? No, hindi na under the law. Not that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So guilty tayo beyond reasonable doubt kasi justice. Tatlong area bakit guilty ka. First, God's summon from heaven through this word declared, all have sinned and come short of the glory of God. Anong verse? Romans 23. So, judicial sentence from the court of heaven, written in the book, preserved in the English King James Bible, all have sinned. Romans 3:23. Judicial sentence. Guilty ka na. Second, your nature will condemn you. Amen? Your nature will condemn you and will tell you na ikaw ay guilty. Look at sa John, no? John chapter 1 John. Makita na doon 1 John. 1 John 3:20. Ang alam ng puso na ikaw ay makasalanan, mismong nature mo ay kinukondem ka. Sabi ng Bible, but for if our heart condemn us. So, the nature of the heart is a sinner. A sinner, dirty, not clean in His sight. Kaya ikaw mismo, ang puso mo, makapagsabi na, makasalanan ka. So, first declaration na guilty ka, judicial sentence. God the Father, or God mismo nag-preserve ng word, Romans 3:23, lahat makasalanan. Worthy to die, Romans 6:23, the wages of sin is death. Wala tayong kawala nun. Warrant of arrest yun ng Panginoon sa atin. Second, heart will condemn you. And the third, even your practices. Amen? The practices na yung ginagawa natin will allow us na magsabi na guilty tayo lahat. We all need grace in our time. Jew or Gentile need grace. Amen? And saan sabi ng Bible? Romans 3:24, ang good news
The bad news is lahat sinner, lahat ay guilty. Ang good news, verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kaya God can say, and God can say sa atin, anak, ikaw man ay magsasabing hindi ka karapat-dapat dahil ang heart mo mismo ay nag-condemn sa iyo, I could say that grace is greater than your heart. Amen? God's grace is greater than your heart. Kaya save tayo. Kahit masasabi natin na maraming bisyo, maraming kang ginawa, masasabi mong save ka by the Bible. Kasi sabi ng Bible mismo, mas malaki pa siya sa puso mo. God is still greater than our heart. Kaya yun ang panahon ng grace period. Romans chapter 5 verse 1 and Romans 3:24. Kaya dito tayo sa conclusion. Kasi hindi tayo ma-justified pag magutom. I'm just kidding, you know? Ayaw ko kayong gutumin kasi may physical din tayong pagkain mamaya. So in view of dispensation, it is evident that a person who seeks justification during a prophetic plan must have a personal righteousness. Ulitin ko po. Saan yung prophetic plan dito? Saan yung prophetic plan? Of course, outside sa boundary ng age of grace. Ano nga yung kanina? Outside ng yung red at saka nakita niyo po kanina yung tawag doon, yung yan. Outside sa cross at saka sa rapture, prophetic plan na yan. Dito sa Old Testament, preparatory and proclamation. Dito naman sa millennium, yun na yung naisatuparan na. Paluin muna ng 7 years tribulation hanggang kung sinong maka-endure papunta sa millennium. So yun po, Moten. Ngayon, yun yung prophetic plan. So, ano ang magiging matanggap nila? Gagawin nila nga tanggapin sila sa Diyos at magiging justified sila. Ito yon. There must be a personal righteousness according to the law, or nilagay ko yung or to what God says he or she needs to do. Bakit ko sinabi yan? Kasi ganito yan. Paano kung wala pa ang law? Wala pa si Moises. Wala pa yung 10 Commandments. Wala pa yung mga animal sacrifice. Paano si Noah? Kaya, ang righteousness niya depend kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. Ano sinabi ng Diyos sa kanya? Noah, halika nga, gawa ka ng arka. Di ba? Wala namang 10 Commandments pa ni Noah. Gawa ka na. So, depends on the specific command para ikaw ngayon ay justified at talagang tanggap ka sa Diyos. Katanggap-tanggap ka sa harapan niya. Kuha niyo po? Kuha niyo po? Personal niya nga righteousness. Let's go to the reference, Romans 2:13. Very strong verse po yan na magpapatunay sa atin na sa prophetic plan, ang justification mo batid ay tayo tabang tanggap ka sa Diyos, hindi ka maging guilty sa harapan niya, ay may gagawin kang bagay na magiging katanggap-tanggap ka sa harapan niya. Of course, you believe Him. After believing Him, sabi nga ng Bible, by faith Abraham sojourned, by faith Moses warned of God, moved with fear. He went out and he did not want to be a Pharaoh's daughter. Hindi siya gusto maging Pharaoh. Ano pa? By faith. Madami by faith. By faith, Abel offered. So maraming action yon. Personal yan na action. Ganon din ang nangyari sa Romans 2:13. Ano sabi ng Bible? Basahin natin lahat. Ready, go. Sorry. Forgive me. Acts pala itong nabuksan ko. Mahirap. Okay, Acts 2:13. Ready, go. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Paano ngayon yan i-explain? Sa Romans 5:1. Na being justified by faith. Kanya ba? Klaro po ang Bible, no? Kung hindi natin mahimay-himayan ng maayos, hindi natin maintindihan. Kanya po? Bakit yung unang main text natin, Romans 5:1, being justified by faith? Ito, wala ng faith. Gawa talaga. Doers of the law shall be justified. Kasi nasa prophetic plan. Amen? Nasa plano na hindi mystery, nasa plano na hindi dispensation ng biyaya. Kanya po? Dapat makuha natin. Example natin, James 2:21. Abraham. Nung si Abraham, marami pong nagdebate nito. Ay, hindi yan.
Hindi yan. Ang kana si Abraham, sabi niya sa mga ibang mag-explain, yang si Abraham na yan, Christian living yan. Saved na yan. At ipakita na lang niya sa gawa niya para masave ang testimony niya. No? Ganda ka ng explanation. Yung Bible ay klaro. Kasi sabi ng Bible, mapatid, nga ang James is written not to the Gentile. James 1:1, tingnan niyo po. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which scattered abroad. Saan po siya nabilong sa timeline? Sa tribulational period. Kasi nag-scattered abroad ang mga Hudyo. And this will open their eyes during mawala na tayo dito at magbasa sila. Ito yun. Ito tayo. Halimbawa, magbasa ang mga taga-tao halimbawa, tribulation ngayon, tribulation ngayon, halimbawa lang naman, fast forward tayo sa future. Then magbasa siya sa Ephesians 3 verse 1. Tingnan niyo po. Ephesians 3 verse 1. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Hindi naman tayo Gentiles. Tapos ang mga Gentiles naman na naiwan, ito yung sasabihin nila, para sa atin ito. Pero ang panahon, hindi na. If you have heard of the dispensation of the grace of God, grace pa. Hindi na grace to. Sabi niya, wala nang libre ngayon. Talagang kung walang tatak na mark of the beast, walang pagkain, hindi makabili sa SM, ay talaga kung may tatak ka na, hindi ka na sa Diyos. Nasa ka-jablo ka na. Mapunta. So hindi na grace. Kaya mga kung makita lang niya ang James 1:1, makuha mo ang context na hindi po pinag-usapan tayo mga Gentile, tayo mga church. Pero ang matutunan natin, learning. Because all of the Bible is profitable. What profit we could get? Doctrine. And what doctrine? It is very pointing saan? Doon sa mga Israelites. Hindi sa atin. At what Christian living we could get? Of course, the faithfulness of Abraham. Yun ang Christian living na makuha natin. The faithfulness of Abraham. Dahil ika-isa-isang anak. At sinabi niya, Abraham, halika nga dito. Punta ka nga sa bukid ng Moriah. Bakit, Lord? Patayin mo yung si Isaac. I-offer mo doon. Binigay mo nga sa akin. Kaisa-isa, inaantay kong matagal. Tapos papatayin ko. Hindi ganun si Abraham. Hindi siya nagre-reklamo, mabutid. Nung nag-preach ako si pastor kanina, at sabi, ito anak, si pastor naman, nag-preach na naman. Sa puso mo, pinadinggan na naman ako. Hindi ganun si Abraham. Amen? Pagka siya ay makarinig ng preaching ng Christian living, ay talagang ang Diyos nag-remind sa akin. Hindi si pastor, ang Diyos. Ginamit lang ako, preacher lang ako Lord, tulungan mo ako na mai-offer ko yung buhay ko just like Abraham look at, ano ang context para siya ay ma-justified? Para siya ay ma-justified, si Abraham po ba ay tuli na nung siya in-offer niya ang kanyang anak? The answer is yes. So siya ba ay father ng mga Jews? Yes, kaya ginamit siya ni James. Kasi nung si Romans 4, hindi pa siya tuli. Wala pa siyang Isaac din na anak. Grabe kagandang Bible. Hinati si Abraham, the two sides of Abraham. Una, Romans 4, wala pang anak si Abraham. Yung unang pag-alis niya sa Ur of Chaldees, yun. Naniwala siya. Wala pa siyang tuli nun. Gentile pa siya nun. Pero nung natuli na siya, na natuli na din si Isaac, isang tawag lang ng Panginoon sa kanya, kayong dalawa, punta kayo sa bukid, patayin mo yung anak mo. I-offer mo sa akin. Hudyo na siya nun. Amen? Father of the circumcision na siya nun. Kaya siya yung ginamit ni James, na justified by work siya. Kasi prophecy plan. Amen? Prophetic plan. Look at verse number 21 of James 2. Verse number 18 muna. Yea, a man said, I was faith, I have works. Show me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Yun ang kiniklaim ng mga Christianity sa mga walang right division. Amen? No? Kaya tayo, very clear, literal po ang in-apply na hindi pinag-usapan tayo, ang pinag-usapan mga tribulational period na passage. Pero, we have a lot of things to learn about Abraham. Na siya ay marami siyang evidence ng kanyang faithfulness. Verse 19, ready go. Thou believest that there is one God, thou doest well, the devils also believe and tremble. Verse 20, but wilt thou, O vain man, that faith without work is dead?
Was not Abraham our father justified by works? Paano siya na-justified by works? When he had offered Isaac his son upon the altar. Kaya, tanong ko kay Job kanina, tapos si Abraham naman ang kasugat niya sa Bisaya pa. Ano bang kasugat? Ka-encounter. Sabi ni Job, hali kayo, mayroon akong tanong sa inyo. Then nakarinig si Abraham, ano bang ang tanong mo, Job? Can a man be justified with God? Can a man that is born of a woman be clean in his sight? Anong sagot ni Paul? Romans 5:1, Romans 3:24. Pero kung ang sagot ni Abraham, halika nga, ako'y dating natubi na. Ako'y may anak, si Isaac. At noong sinabi ng Diyos sa akin na ialay ko at patayin ko doon sa Mount Moriah, na-prove ko na talagang masunurin ako sa Diyos. Alam mo kung anong ginawa ng Diyos? Justified ako. Sabi ni Job, pwede pala yun. So yun, pwede yun. Yun ang ginawa ko eh. Sabi ni James na I am justified by offering my son. Kuha niyo po. Yun, very clear po ang Bible. Kahit pagbalik-balik rin mo, very clear na siya talaga na justified by works. Very clear mo rin. Amen? Hindi mo tanggalin mo sa scripture, hindi mo punitin at nag-aaway si James at saka si Paul. No, hindi sila nag-aaway. Different placement lang ilagay mo. Amen? Different placement. Everything will be in order. In order. So, hindi pwede na kung anong nandun sa high school, sister, senior, ilagay mo sa grade 1 or kinder. Hindi pwede yun. Kung anong curriculum doon, pang curriculum nila. Kung anong curriculum sa senior ay curriculum doon. Kung anong mga curriculum natin na hindi na nag-aral, iba din yun. Ibang usapan na yun. So, ang ibig sabihin doon, tayo na mga nanampalataya sa panahon natin ngayon, ang applicable natin, Romans 5:1. Pero ang panahon na mawala na tayo dito, rapture after rapture, panahon dito ng tribulation, they could prove themselves na sila ay totoo na sa Diyos if they will have that work endure to the end. Kaya connected po yan sa Matthew 24 verse 24. Look at, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Okay? Matthew 24 verse 24. Ano sabi ng Bible? Matthew 24 verse 24. Hindi 24, 34 pala. Sabi ng Bible sa 34. Verily, verily, and hindi pala yan bro. 13. 13. Matthew 24:13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations. Anong kaibahan sa kanila? And then shall the end come. Pero anong kaibahan sa atin? Na-preach na po ba ni Pablo, Pastor, ang gospel of the grace of God into all the world? Yes. Pero bakit hindi pa na-end ang come? Kasi grace period pa. Yun ang kaibahan mo din. Kaya Colossians, tingnan nyo po, Colossians chapter 1. Kaya makita nyo po na ang kanila mo din is they have that gospel na sana makuha ko yun mo din, no? Under heaven. Colossians chapter 1 verse number kalimutan ko mo din yung verse na yon na magpapatunay sa atin na tayo po ay merong gospel na nagbibigay sa atin ng justification at righteousness. Gospel tapos nation. Lahat ng nation ay nakapakinig nito. At makita natin sa Galatians, ay hindi. Okay, gospel, tapos world. Kunin ko lang yung thought mo ulit para makuha natin. Yun, wala. Wala po, hindi ko nakita. No? Kasi ang pag-preach noon ni Paul, nung siya po nandun sa palace, sa mismong Rome, doon sa Philippians tayo ulit. Philippians. Under heaven. So, pinreach na niya yung gospel na yon, even doon sa lugar na kung saan siya ay look at verse number hindi ko na mahanap, no? Hindi ko mahanap mo din, no? Kung makuha nyo lang verse number 13. Okay, verse number 13, Philippians 1:13.
Okay, Philippians 1:13, so that my bonds are in Christ are manifest in all the palace and in all other places. So, nasa chapter 1 yun eh. Gusto kong kunin yung thought na lahat nation ay under heaven ay na-preach na po siya, pero hindi pa nag-end po ang panahon natin ngayon. Kasi ang panahon natin ngayon is an age of grace, a mystery, the mystery of the rapture. So tayong mga tao na justified, tuloy tayo mag-preach hanggang pagkatapos ng ating kapanahunan. After all of that, ang ating Panginoon na nasa langit ay bibigyan tayo ng reward sa ating ginagawa habang nasa lupa pa. Kasi ang tayo na nagsasabing na justified by faith ay sana akma po ang ating buhay doon sa ating desire. Kung ano ang profesyon natin, nagsasabi tayo na tayo ay saved dahil tayo po ay naniwala lamang, wala tayong ginawa. Sila nga na mismo na naniwala, hindi pwedeng maniwala dahil wala pa naman tayo si Kristo, at doon sa future sila ay mag-endure to the end, ay sila nga ay nagpatuloy na maggawa ng tama para sa Panginoon. How much more tayo then? Amen? How much more tayo? Kaya ang aking magiging encouragement sa inyo, kung tayo man ay naging not guilty in the sight of God, sabi ng Bible sa Romans 6:1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Kung ang grace ang nagbigay sa atin ng justification, na tayong justified kasi ang Panginoon ay namatay para siya ay naging kabayaran sa ating kasalanan, hindi tayo maging guilty, tayo po ay magpatuloy sa kasalanan, naway hindi po. Kasi sabi ng Bible, God forbid, pinagbawal or hindi po ipinakaloob ng Diyos na tayo ay magkasala dahil tayo na po ay patay, hiwalay na po sa kasalanan. At sabi ng Romans chapter 5 verse number 2, by whom also we have access by faith in this grace wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also. Kung kayo ay naligtas, wala naman kayong contribute na trabaho, sana mabuti, kung may problema man, ang dapat na response sa problema, kahit may hinanaing man ikaw, whatever sickness you have, ang response mo, glory in tribulations also. Amen? Sino sa inyo ang nag-smile na may problema? So yun ang mga may tao na may standing na justified by faith. Amen? Kasi hindi nga ikaw pinahirapan para ikaw ay maligtas dahil naniwala ka lang. So after you believe, there is tribulations. Hindi bed of roses ang buhay. Amen? Marami pang nag-aantay na sakit in the future, bro. Mga brother and sister. Marami pang nag-aantay na problema. Pero ano ang response natin? We glory on those. Kasi ahente sila. Mga ahente sila, may binibenta. Ang binibenta nila, smile. Joy. Yun. Avail kayo doon. Free yun. Kasi wag ba yung mag-decline. Kasi pag, nandito sa problema, halika, pasok. Kasi paano ka maging pasensyoso pag sinabi mong tribulation worketh patience, knowing tribulation worketh patience? Paano ka, Lord? Bigyan mo nga akong pasensya, Lord. Ngayon na, Lord. Kailangan ko ngayon na, Lord. Pag-pray mo lang, wala ka pasensya eh. So ang tawag doon, parang hindi mo na-apply yung buhay mo na ligtas ka nga walang bayad, amen? Kung naligtas kang walang bayad, mas marami ka pang pasensya sa lahat ng tao, amen? Kasi sa Old Testament at sa mga future, nagpapasensya sila para maligtas. Pasensya sana ka, wala tayong kain ngayon kasi kung kakain tayo para magpatatak lang, kakain tayo, hindi na tayo sa Panginoon, pasensya lang tayo. Hanggang mamatay tayo sa gutom. Pero ngayon, mamatay man tayo sa gutom or mga problema man nating maharapin, langit man tayo. Amen? Kaya yun ang sabi ng kung tayo wala naman tayong binayad sa ating kaligtasan, puntang langit, justified freely man tayo. So may pasensya tayo, may experience tayo maganda. At kung meron tayo nan, may hope tayo. At hindi tayo naiiyak. Kasi ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin yan. Amen? So let's pray, Lord, thank you. Dahil kayo po ang nag-justified sa amin, libre, walang bayad. Naniwala lang kami doon sa gospel. Salamat, Panginoon. Dahil sa dati mang bad news namin, guilty kami. Pero ngayon, ang buhay namin ay free from guilt, not anymore an enemy because we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, na may evidence kami. And for somewhere sa mga principle pa, mapag-usapan namin, mga scriptural statistics, hindi namin nabaybay pa, ay sana, Lord, ay
tulungan niyo kami na marami kaming matutunan pa patungkol sa truth na ito, justification. And this is only mentioned in the Pauline epistle, the word justification. And there's a lot of things to talk about in the area of this. And sana Lord ay nagkaroon ng help or naging help ito sa mga puso ng nakapakinig. Tulungan niyo po sila, strengthen niyo po sila, even our dear sister Eileen, hangina, be with her, brother Iman, tulungan siya sa kanyang dinadamdam for the previous months. Ngayon ay medyo na bumalik, sumakit yung likod. Tulungan siya, give him wisdom, at use us Lord na maging channel of blessing, maprovide yung pangailangan nila. Tulungan niyo po Sister Elena, magbantay sa kanyang husband, and even kay Brother Bernie sa kanyang tiyan na mga hinanain niya, whatever na nailagay doon, mga strange thing or whatever things na na-intake niya doon sa kanyang bowel movement. Kayo naman ang nakakalam Lord sa mga system doon sa body namin. Lord, sana i-touch niyo po na kahit hindi kaya ng doktor, pero magkaroon kayong miracle. We still believe in miracle, pero based on the grace, based on the mercy, based ng inyong disposal, ng inyong power. Kasi kayo po ay hindi bound ng dispensation, because still even sa grace period ay nandun pa rin yung milagro Lord, na a lot of testimony from hospital na somebody just prayed and medyo malala na, but you could still do things Lord na extraordinary. Tulungan niyo po ang mga brethren namin, whatever weakness, even sa financial or even sa mga emotion or whatever, sa job and businesses nila, and their hectic schedule, mga reports, whatever it is, mga kailangan nilang gampanan. Even sa akin din, maraming binigay niyo po akin ng posisyon na kung saan hindi madali, na minsan lahat na lang at bagay na pwedeng gawin Panginoon para kayo mag-please. Lord, bless you po. Even sa baby na nasa womb ni Sister Bibs, malapit na po, mga ilang weeks na lang Lord, lalabas na ito. Tulungan niyo siya, strengthen niyo po ang baby at even ng mother financially. Even kay brother na nagpa ng ngipin, Brother Joey, sana maging maayos ang kanyang pagpagaling. Even Lord, sa mga birthday ni Jidaida, praying for her, sa kanyang kaligtasan, genuine salvation, even sa mga family, at even kay Brother Lance, tulungan siya as he also recover, strengthen him, and whatever things na natutunan niya tonight, sana Lord ay magiging blessing sa kanyang heart. And even sa mga opportunity tomorrow, whatever opportunity, mga kaluluwa na ma-encounter namin, kung sino man sila, tulungan niyo kami na maging channel of blessing kami sa kanila. Kasi kami libre lang, at hindi na kami guilty sa inyong harapan. Sana may bahagi namin ito sa kanila. At Lord, bless niyo po ang food, bless niyo po ang fellowship, bless niyo po Panginoon ang aming pagpahinga, at even sa mga maya, safety, kasi maulan, medyo madulas ang daan. Tulungan niyo po ang bawat isa, hindi malayo sila brother JN, bless niyo po dahil na mamaya, at sa lahat ng mga brethren pa namin na may kalayuan, be with them Lord. And thank you for everything. Thank you for what you have done tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. And let's have a parting song ulit. Parting song. Nag-promise ko sawa nga 8:30. 9. No? So, hindi ako justified. Guilty ako sa kanya. Pero ang Panginoon naman ang let's all have one song, a parting song ulit. At the cross. 264, where I saw the line, no? Doon mismo sa cross ay ang ating guiltiness, part natin ay nawala yon, at ngayon ay masaya tayo. Amen. Medyo mahaba pala to. 5. 3 lang dito sa Love Lifted Me. No, ayaw kasing kumanta na hindi lahat kantahin may skip, mabiolate yung conscience ko. So mas magandang 3 stanza sa Love Lifted Me na lang tayo. Kasi ito yun mga song leader. Pag kayo kakanta, sabi ng ating brother Elmer sa Lipa,
Wag na naman na skip pa ng ibang verse. Ang sarap kantahin lahat eh. Kaya hindi tayo ma-guilty pag love lifted me. 3 verse lang. Okay? Let's all stand. Okay, parting song natin. I was sinking deep in sin. Ready, go. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply staying within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Second, all my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul best songs. Faithful, loving service to Him belongs. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Last, souls in danger look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, belows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me. Love lifted me. When nothing